At dahil nga mag-isa ako dito sa bahay namin ay todo linis nga lang ako. At bago ang lahat niyan mga kananays ay uunahin muna natin ang aming mga bintana. Simula umulan, bumagyo mga kananays ay hindi ko po talaga nililinisan ang aking mga bintana. Dahil nga po umulan, pagka nilinis mo tas umulan ulit ay sobrang dumi na naman. Mga isang buwan siguro na hindi ko nalinisan ang aming bintana. Kaya ito ngayong umaga ay lilinisin ko nga dahil hindi na ako mapakali ay sobrang marumi na at maalikabok. Hindi po talaga buo yung araw ko pag hindi ko po nalilinis ng aming mga bintana. Kahit linis ako ng linis sa araw-araw na paglilinis dito sa loob ng aming bahay, kung ang bintana po namin ay hindi ko nalilinisan ay parang feel ko ang dumi-dumi pa rin ng aming bahay. At ayan na nga, inakyat ko na nga ang bintana namin dahil hindi ko po abot. Bale, every week nga po pala ako naglilinis ng aming mga bintana mga kananays, lalo na pag hindi umuulan. At pag ganito naman pong umuulan mga kananays, bumabagyo ay talagang hindi ko po siya nililinisan. Pero pag umaaraw naman po talaga mga kananays, talagang lilinisan ko yan. At kailangan ko po talaga linis ng aming mga bintana dahil po yung anak ko ay may allergy siya sa mga alikabok. At ito na nga kakasabi ko pa lang mga kananays, umuulan o bumabagyo, hindi ko po lilinis ng aming mga bintana. At habang nagvo-voice over ako mga kananays, ay umuulan na naman. So ayan, paano na mga bintana namin nakalilinis lang. Pero okay lang yan mga kananays, at least malinis na. Lilinisan ko na lamang ulit mga kananays kung sinipag na naman ako. Naalala ko na naman mga kananays nung nandun ako sa Lebanon or doon sa Saudi. At dahil nga nasa 6th floor ang bahay ng aking mga amo noon, ay talagang inaakyat ko po ang paglilinis ng kanilang mga bintana. Akalain mo na sa 6th floor ka, tapos naglilinis ka ng bintana, paglingon mo sa baba, sobrang nakakatakot. Paglingon mo talaga sa baba mga kananays, ay talagang nahuhulog ng iyong kaluluwa. Katulad nga ng paglilinis ko ng aming mga bintana ngayon mga kananays, ay ganyan din po ako naglilinis doon sa ibang bansa. Kailangan talagang alisin ang mga alikabok sa singit-singitan ng ating mga bintana. At katulad din doon mga kananays, kapag umuulan, hindi rin po ako naglilinis ng kanilang mga bintana dahil nga po sobrang madulas po at nasa 6th floor po tayo. At nung malapit na nga po ako umuwi ng Pilipinas mga kananays, ang ginawa sa akin ng amo ko ay talagang lahat ng bintana sa sulok-sulukan ay pinalinis niya sa akin. Para daw pag alis ko sa kanilang mga bahay ay malinis po lahat. Syempre, sabi ko nga sa inyo ay masipag ako. Uy, sana all masipag ay for the go. At nung nag-Saudi naman po ako mga kananay, ay hindi na po apartment ang kanilang mga bahay doon. Ito na nga mga kananay, ay tapos na ako sa 2 bintana namin. So ito naman po susunod ko. Guys, ito na po yung last na lilinisin ko. Aming bintana. So susunod yung pintuan naman. At ayan na nga, sisimulan na naman natin sa paglilinis at pagkukuskus ng mga bintana natin dahil nga po sobrang alikabok na talaga. At habang nagbo-voice over ako mga kananays ay umuulan na naman. So paano na ang mga bintana namin nakalilinis lang. Pero sabi ko naman sa inyo ay okay lang, ay lilinisan na naman ulit natin yan pagka umaraw ulit. Kung mapapansin nyo mga kananays, nakaapak po ako dyan sa upuan dahil nga po hindi ko abot ang salamin ng aming bintana. Kaya kumuha na lamang po ako ng upuan para malinisan ko po sa kasulok-sulukan ng aming bintana. Makikita nyo naman mga kananays, pwede ka na ulit magsalamin sa aming bintana. Dahil nga sobrang kinis na at malinis na talaga at naalis na yung mga alikabok niya. At habang nga naglilinis ako mga kananays, ay nandyan naman po yung nagre-reading ng aming tubig. Dahil katapusan na naman itong buwan ng July mga kananays, ay marami na naman po kaming babayaran. Lalo na po ang bills ng kuryente, grabe, sobrang taas na po ang singil nila ngayon. Kahit sobrang tipid mo na nga sa kuryente, talagang mataas pa rin ang aming bills. O mga kananays, sinong relate dyan? At nung nalinisan ko na po lahat ng aming mga bintana, tignan nyo naman po ang mukha ko dyan. Sobrang pinagpapawisan po talaga ako. Lumabas po ang mga taba-taba ko sa katawan. At sa mga oras na to mga kananays, ay talagang pagod na ako dahil nga po maaga na naman po akong nagising. Kagabi ay nag-alarm po ako ng 5:45. Hindi ko pala alam na 2 po yung nai-alarm ko sa phone ko. 4:45, so 4:45 po ako nagising. Kaya maaga na rin po ako nakapaglinis. At syempre, hindi mawawala ang breakfast ng aking mga anak dahil nga po papasok pa po sila sa school. At ayan na nga, kung maririnig nyo talaga mga kananays ay umuulan habang nagbo-voice over ako. Sisimulan na naman po natin maglinis ng ating mga pintuan. Mas maganda kasing tignan ang ating bahay kung malinis, lalo na ang mga bintana, pintuan, maalis-alis po ang kanilang mga alikabok. Nung natapos nga po pala ako sa loob magpunas-punas ng aming mga pintuan mga kananays, ay dito naman po ako sa labas. Nung natapos ko nga rin dito sa labas mga kananays, ay sinunod ko naman po ang pintuan namin sa kwarto. Pagkatapos ko
naglinis ang aming mga bintana pintuan mga kananays ay sinunod ko naman po tong electric fan po namin. Dahil nga tong electric fan po namin mga kananays, makikita nyo naman ay sobrang maalikabok na. Kung makikita nyo mga kananays ay sobrang maalikabok talaga ang aming electric fan. Sa kadahilanan mga kananays kung bakit sobrang maalikabok na ay naka-stack lamang po ito. Simula kasi nung tag-init mga kananays ay hindi po namin ginamit ang aming electric fan. At syempre nagpalagay po ako ng aircon sa aming room, kaya po na-stack po itong electric fan namin. At ngayon ko lamang po ito lilinisin. So ayan, todo linis pa ako, todo kuskus pa para maalis pa ang kanilang mga alikabok. Ang sarap kaya sa mata mga kananays kung mga gamit natin ay sobrang linis. Lalo na din sa loob ng ating mga bahay, kung malinis po ay ang sarap po sa mata, ang sarap tignan. Kaya lagi kong sinasabi sa aking mga anak ay lagi silang maging malinis dito sa loob ng bahay. At syempre, hindi lang po dito sa loob ng bahay, kahit saan po sila magpunta ay gusto kong malinis pa rin sila. Nung nalinisan ko na po ang electric fan ay ilalagay ulit natin at ayan, napapakanta pa nga ako. O, di ba mga kananays, ang sarap maglinis pag may tugtog. Lalo na't sinasabayan mo pa sa pagkanta. Ay, feeling singer yan. Nung nalinisan ko nga ang isang electric fan namin mga kananays, ay ito na naman po, ay sinunod ko naman po itong isa. Dahil nga po ay sobrang na-stack na po sila at hindi po nagagamit, kaya sobrang maalikabok. Ang sinasabi ko nga pala dyan mga kananays ay hindi ko po maalis yung cover niya, kaya lilinisan ko na lamang pong nakakabit itong palig-palig niya. Syempre, madiskarte tayo dahil kahit nakakabit yung palig-palig niya, so ayan, lilinisan pa rin natin. Minsan ang electric fan pag hindi nalilinisan mga kananays, ay mahina po ang kanyang hangin. Kaya dapat lagi po nating linisin ang ating mga electric fan, lalo na't ginagamit po natin sa araw-araw. At syempre, hindi lang po electric fan ang ating lilinisin mga kananay, syempre buong bahay. Nung natapos ko nga electric fan mga kananay, ito naman po ang aking isusunod. Ngayon lang aming pinagkainan kanina. So, ayan. Huhugasan ko nga po pala ang aking ginamit kanina sa pagluluto ng breakfast ng aking mga anak at pinagkainan na rin nila. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kananays, dahil nga mag-isa lamang po ako dito sa bahay ay ako lamang po gagawa lahat ito. Wala naman na akong ibang aasahan mga kananays kundi ang sarili ko lang, dahil nga ang mga anak ko ay pumapasok na sila sa school. Nung natapos na nga ako sa paghuhugas mga kananays ay sinunod ko naman pong magwalis dito sa loob ng kwarto namin. Ay grabe, sobrang hirap, sobrang pagod, ang daming gawaing bahay. Sabi nga ng ibang tao mga kananays ay doon niya daw ako. Ay hindi nila alam na ganito po yung gawain ko araw-araw. Ang akala ng iba mga kananays ay sarap buhay ako, pero hindi nila alam na mahirap po maging isang nanay. At kahit hindi po ako lumalabas ng bahay namin mga kananays, at ayan na nga ang aking ginagawa sa maghapon. Nakita nyo naman, masakit na ang aking likod. Hindi pa nga lang ako lagpas ng kalendaryo ay sumasakit na yung likod ko. Paano na lang paglagpas na tayo sa kalendaryo ay mas sobrang sasakit pa ang aking likod. Diyos mio. At sa mga oras na yan mga kananays ay malapit na rin ako matapos magwalis. Marami pa po akong hindi nalinisan, lalo na ang CR namin, pero hindi ko na po yun mabivideo dahil nalulubat na po talaga ang aking cellphone kanina. Bago na naman po matapos ang aking video mga kananays ay don't forget to subscribe